convicted pala ito, naku, nayari na. Sino ba itong nagtatanong? Estrada, o Google Man. O teka muna, uy, may kaso pala ito. Ang dami pa ng kaso nito, convicted pala ito, naku, nayari na. Masisira ngayon yung moral ascendancy mo. Yung moral ascendancy. Oo, kasi you can only pin down somebody if you're clean, di ba? You have to come out clean. If you're not clean, sasabihin ng tao, yung iniipit mo, may kaso, dismiss, may dalawa pang pending, yung isa, homeowners pa ang kaso niya. Tapos ikaw ang nagtatanong, meron kang problema, ang swerte ka nga, nakalusot ka dun sa plunder tapos convicted ka. Kasi pag convicted ka, mahirap na kasi, on appeal ka lang, nakapiyansa ka lang Idol to, idol. So ito po si Sir Jay Sonza, naka-zoom po siya. Magandang gabi po, Sir Jay. Magandang gabi sa inyo, Coach Oli, Boss Dada. At ganoon na rin kay Banat Bay, no? Kahit nawala siya dyan sa studio. Kami po nagpupugay sa inyo ng isang magandang gabi at nakahanda po ang inyong lingkod para sa malayang talamitan ngayong gabi. Magandang gabi, Sir Jay. Maraming tanong si Coach Oli sa inyo, Sir Jay. Saan ba natin sisimulan, Pero, alam mo... bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin, kasi magkakasama kami ng pastor sa practical shooting sa Davao City at saka sa Davao City. Lahat po ng mga gamit namin ay for practical shooting purposes lang. Ang mga bala po yan ay puro reload. Wala pong full metal jacket yan. Reload pa. Nagtitipid kayo, Nagtitipid. Reload pagka, kasi kuwan lang practical shooting lang, hindi mo naman, siyempre pagka nasa bahay ka pa for self-defense, naglo-load ka ng full metal jacket dahil hindi mo naman tiyak kung may mga masasamang tao na babalak magkakyat bahay kayo, ganun lang. Pero otherwise, these are sporting gear, wala namang tinitingnan ko yung lima wala namang AR-15 doon, walang M14, walang AK-50, assault rifle, wala akong nakita. Puro pan lang ito, panlaro, kumbaga. So sa madaling salita, walang basihan. Para sabihin mo, Mario Joseph. Kasi ang mga kuhaan ako, matagal ako sa pagiging reporter, producer, lahat sa television. Pagka sinabi mong tawag nito, Lord, yung anong tawag nila dyan? Yung drug, kumbaga ikaw may private army, unang-una hindi ka paparehisto ng gamit. Hindi mo pinaparehisto. Paparehisto. Yun nga yung sinasabi natin. At saka sobrang dapat magpaliwanag ng PNP, Sir Jay, doon sa pag nila, jack up nila ng numbers. Kasi kung sinasabi nila, 19, 5 lang pala. Hindi ba? So, disinformation. Tayo nananawagan din si Colonel Fajardo, yung tagapagsalita ng PNP, na siguro ilagay natin sa basto. Kasi ayaw natin pinupulaan sila. Kasi as much as possible, katulungan natin sila sa pagpapanatili ng kapayapaan. Lamang, yung maayos lang na pagbabalita. Huwag na kayong sumali kung ano man yung mga pakulo nila, J.J. Suarez dyan, o Silva, mga Bastian dyan, na medyo walang magawa matinong sa buhay nila. Buwanan natin sila. Pero kayo yung mga nandiyan sa alagang ng matas. Yung kung ano lang yung kapral niya. May listahan naman kayo, all you have to do is to check with your firearms and explosive unit and find out what are these guns that were licensed to individuals, subject for surrender or for inventory. Computerized na ngayon, machi-check na talaga yan madali ngayon. Sir Jay, diretso na tayo sa ating main topic ngayon. Patungkol dito sa Senate inquiry. Ano po bang masasabi nyo kay Senator Jinggoy? Unang-una, bago siguro kay Senator Jinggoy, maganda yung tinuran in part ni Senator Chis Escudero na kung gusto natin yung 5 na investigasyon, dapat tapos na tayo. Kunyari, tapos na tayo doon sa totoo, authentic yung dokumento. Hindi naman pwedeng baliwalain yon. Dapat doon mag-phase 2 na, mag-higher investigation na. Kasi pinatawag na niya sila Picoy at saka si Kumar, So, doon sa lalim na yun
So, yun ang doon na tayo papunta. Kaya lang, disappointing din in one sense, kasi ang ina-expect ng taong bayan, nandun na yung mga personalidad, sinamantala na sana, na nandun kunyari si Ms. Soriano. Although, ang maganda lang doon, inamin niya na kanya nga yung unit, doon siya nakatira noon. Kaya lang nahinto doon, hindi na naitanong kung sana pinanong kahit pabiro, ma'am, kayo ba, nung kabataan nyo, nakaranas ba kayong bumatak kahit once lang, yung mga ganon. Wala kasi mga ganon tanong eh. Kaya medyo disappointed yung ibang tao. Ngayon, pagdating kay Senator Jinggoy, alam mo, maganda yung pagsisimula niya eh. Very, very methodical, no? Kaya lang, ako habang ginagawa niya yan, kasi marami siguro hindi nakakaalam sa mga kababayan natin. Nag-aaral lang ng batas si Mr. Ejercito no? Si Mang Jose. Jose ang putong pangalan niyan. Siguro, inaano niya, meron siyang ginagawang maganda, no? Except that it could have been better done if he was in a courtroom and litigating a case, no? Kasi prosecutorial yung dating niya which is uncommon for a real public hearing in the aid of legislation. No? Unless nagsabi siya ng predicate, no? Ginawa sana niya, ako itong mga tanong ko sa iyo, gagawin ko because I intend to file a bill amending such and such law, no, with respect to anong tawag nito sa paghahawak ng mga dokumento o pagbibigay ng mga impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad. Yung dapat naka-predicate dapat yun. Kasi ang lumalabas nung ginawa niya yung pagtatanong na parang nangiipit siya, parang nananakot siya. Pero kung nilagyan niya ng predicate na Mr. Chairman, Mr. Senator Bato, ito po mga katanong ko, maaaring iba ang dating sa iba, pero kaya ko gustong itanong ito kasi po, ito yung tinutumbok kong gagawing panukalang batas na gusto kong samahan ng pagpapanday dito sa pagdinig na ito. It could have been a different, no? Kaya lang lumabas kasi na parang, parang binubuli mo, parang nakakaliit ka, no? Parang nakakalalaki ka doon sa investigador. Bating na si investigador, itong tinatanong mo. Hindi siya ordinaryong investigador na PO1 Sanay ito. At saka ang tao, pag hindi staccato ang dating, fluid ang mga sagot, hindi mo pwedeng baliin yan. Kasi ang sinasabi lang niya, yung kung ano lang Cartol, no, sabi niya, hindi naman ako nagsabi si Bongbong ang bangag o si Maricel ay gumagamit ng ang kinukuha ko lang yung pahayag ng aking confidant. Ngayon, kung gusto niyo malaman kung totoo yan, i-summon yung confidential informant. Huwag ako tanungin niyo dyan dahil ako investigador lang Itinipa ko lang kung ano yung sinasabi nung informant Kaya doon siya, kaya sinapulaan. Kasi ang dating niya, alam mo naman ang tao, ma'am, with his age, kaagad-agad, sino pa itong nagtatanong? Estrada, o Google Man. O teka muna, may kaso pala ito. Ang dami palang kaso nito, convicted pala ito. Naku, nayari na. Masisira ngayon yung moral ascendancy mo. Yung moral ascendancy. Kasi you can only pin down somebody if you're clean. Di ba? You have to come out clean. If you're not clean, sasabihin ng tao, yung iniipit mo, may kaso, dismiss, may dalawa pang pending, yung isa, homeowners pa ang kaso niya. Nagalit yung homeowners, ewan ko kung anong pinagka-disgustuhan. May kapitbahay pala, no? At saka pending. Dalawa yan, may isang administrative pa Pero yung isa, yung sa homeowners. Ngayon, ang tinatanong mo, tapos ikaw ang nagtatanong, meron kang problema, ang swerte ka nga, nakalusot ka dun sa plunder tapos convicted ka. Kasi pag convicted ka, mahirap na kasi on appeal ka lang, nakapiyansa ka lang di ba? Pero Sir Jay, so siyempre tayo matagal na rin naman tayo nanonood ng mga
Senate proceedings. Ano po, kayo rin po, talagang alam ko, talagang sigurado ako, mga politiko before Senator Jinggoy, na ano niyan, nakita niyan, mga mahuhusay ng mga senador, sila Miriam Defensor Santiago and all. Ito pong si Senator Jinggoy kasi, hindi po ba ganito talaga siya? Pagka siya po ay pag siya po ay nagsasalita at nagko-cross or nagtatanong sa mga resource person, parang noon pa ganito na ugali niya or ganito na talaga siya Yun nga ho noon napansin natin yan. Pero dapat nagbabago tayo kasi nga ang tao ngayon very anong tawag yan, namumuna na Mulat na kasi ang Pilipino, hindi na katulad dati na, uy, ang galing ni Jinggoy, tapang magtanong di ba? Yung mga ganon. Ngayon hindi. Nasa hulog ba yung mga tanong yan? Ganon ang ganon ang dati nga sa mga tao ngayon Di, tsaka nakita po natin na na hindi nagustuhan ng tao talaga is yung siya mismo, sinasabihan niya yung resource person na nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. So, yun yung sa tingin ko hindi okay Hindi na in aid of legislation pagka ganun Kasi resource person yan. Nakakalimutan ng mga mambabatas. Yung pong mga iniimbita natin dyan sa Senado, sa Kongreso, they should be afforded the utmost respect. Why? Because by the word resource person, ibig sabihin matalino yan, kukunin mo ngayon, pipikapin mo yung talino niya para makapagpanday ka ng mga panukalang batas na ikabubuti ng lipunan at mamamayan. Hindi sila hindi ito korte. Kasi ang nangyayari ang akala nitong mga congressman at ibang senador na nasa korte sila tapos may camera, magyayabang. Ang problema kumisan in our desire to grandstand we stumble into things that anong tawag nito, pagsisisihan natin sa bandang huli. Pero sa pagka-senador, wala akong question. As a matter of fact, palagi ko sinasabi, sa lahat ng mga taga-showbiz na napasok sa Senado, pinakamasipag na senador si Jinggoy. Walang nabibiti na panukalang batas sa kanyang committee. Ako, saksi ako rin. Pero, pagdating sa mga ganitong klaseng investigasyon, kinakailangan punahin natin because ang purpose natin sa pagpuna is para matulungan siya na mag-improve as an inquisitor in a hearing that is in aid of legislation. Hindi po Blue Ribbon Committee ito This is a Committee on Public Order and Illegal Drugs in the aid of legislation. Malinaw po doon sa sa opening statement ng chairman si Senator Bato. So dapat lahat ng kinikilos natin dyan in aid of legislation. Sa kabilang banda, kabilang banda, Sir Jay, may mga nagsasabi din na maganda rin yung ginawa ni Senator Jinggoy kasi at least nabalahibuhan at talagang malalaman natin kung talagang yung resource person easy to break, ika nga. Kung walang paninindigan. So sa kabilang banda, naniniwala po ba kayo na may maganda ring naidulot yun? Opo, ang positive nga lang kasi hindi naman lahat negative. Ang positive dyan is napatunayan ngayon sa mata ng publiko I'm not certain kung ano ang appreciation ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, but in the eyes of the public yung nakita rito mukhang hindi naman nagsisinungaling. Mukhang totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Yun ang maganda ron, yun ang positive doon. Ang para kasing pag nagano tayo ng resource person at sinabi natin, di ako naniniwala sa iyo, sinungaling ka. Yun lang. Sino pa may imbita nating resource person? Tama. Diba? Sir Jay, kanina may nabanggit po kayo na patungkol dito na parang korte ang ginawa. No? So ito ba si Senator Jinggoy parang hindi na in aid of legislation, parang nag-abogado siya sa isang politiko? Kasi ang datingan po sa kung ordinaryong kaisipan, ang datingan doon, sino bang inaabogado ni Senator Jinggoy? Kasi remember, kung wala sanang prior testimony
si Mr. Lasso, si Mang Moro, no? Yung chief ng PIDEA, na ganitong Antimano, imbis na doon sa leaks ang kanya sabihin, Antimano, niyayari niya, no? Sinisiraan niya to si Mr. si Mr. Morales. Hindi natin pagdududahan sana. Meron na nangyari, may antecedent, may precedent na na sinisiraan yung pagkatao nung yung credibility nung anong tawag nito, hindi naman siya matatawag na ang tawag niyan, whistleblower. Ang kanya lang, tandaan natin ang kanyang sinabi, kaya po ako sumulat kasi gusto ko lang malinis ang pangalan ko, no? Kasi ako'y nakapirma diyan sa mga papeles, at baka isipin na ako ang nag-leak. Hindi po ako nag-leak, sabi niya eh. So ngayon, okay lang naman yung i-test mo, no, yung supposed to be witness, pero hindi nga witness resource person nga eh. Yung kaya nga palaging pinagkakamali kasi ng ng mga ibang mambabatas na pag nagpunta ka diyan witness ka, hindi. Lahat kayo diyan pag ginamit yung salitang ako sinasabi ko ito, Coach Oli, Boss Dada, as a political science professor, no? Pagka sinabing in aid of legislation, lahat ng yung sasabihin o ikakal na idea diyan is supposed to help you legislate. Well, hindi pwedeng kaya hindi witness dapat ang itinatawag, Mr. Resource Person. Kasi kung meron lang sanang chance, I hope in the future na yung ibang mambabatas natin or even the staff magkaroon man lang sana ng chance na manood sa mga katulad sa Capitol Hills, no, sa Washington or sa ibang Congress ng ibang bansa. Matutuwa ka eh. Pag ako pinagpanalo ni Melquiades sa Lotto, ipadadala kita doon, Boss Dada, sa Capitol Hills para makapag-observe ka eh. Ang ganda panoorin ng mga mambabatas doon. Parang nagiging sila in aid of legislation. Sa Amerika. Very respectful, malaman, no? Kasi tandaan natin, ito, aside lang ito, pero parang education na rin sa mga nanonood sa inyo. Ang mga senador natin, maliit lang mo sweldo. Mukhang, di ko alam kung 300 plus sila o 100 plus lang ang sweldo niyan eh. 1,000, no? Pero ang allowance niya, 3 milyon na higit, buwan-buwan. Ang allowance nila is supposed to be for legislative research. Yan dapat pagpapakadalubhasa sa pananaliksik. Hindi sa pagdidiin ng tao. So, yan ang mga bagay na dapat na nalalaan ng ating mga kababayan. Sir Jay, sabi nyo nga kanina, medyo yung kanyang pag-handle ng pagtatanong. Sabi nyo kanina, dapat mapuna. Pero matagal niya na pong ginagawa yan bilang senador. Tama po ba? At kung matagal na, bakit nagkaroon siya ng parang error dito? Dalawang bagay, no? Ako, I don't want to pass judgment, pero it's either overzealous siya, yung bang sa kanaisan niya na mapiga talaga itong resource person, na magsabi pa ng mas marami pa kaysa doon sa mga nasabi na niya, or mapatunayan niya na ito parang gusto lang magpasikat nito, wala itong resource person na ito, baka ito pang nag-leak ng ebidensya. Yun ang isa. Pangalawa, baka tama yung sa pantahan ng iba, baka napag-utusan siya. Kung sino man yun, hindi natin alam, no? Alam na, kasi alam mo, sa politika, naalala ko noon nung hearing ni CJ Corona, ewan ko kung naabutan nyo to, Boss Dada, no? Coach Oli. Opo. Yung Chief Justice noon na in-impeach doon sa Senado. Namatay na po yun O patay na, kaya naalala natin, sapagkat noon, during that line of, anong tawag ito, habang tumatakbo yung impeachment, iisipin mong ang daming boboto against, no? The impeachment Pero
Kamukat-mukat mo, pumutok yung mga balitang 50 million, 100 million na pasadoble, di ba? Biglang nagulantang ang naiwan lang na bumoto noon, 3. Si Senator Miriam Santiago, si Senator Joker Arroyo, tsaka si Senator Ferdinand Marcos Jr. Sabi nyo, Sir Jay, napag-utusan, baka hindi ko lang alam, no? Bakit kaya napag-utusan? Sino nag-utos kaya dito? Kung sakali. Kung sakali. Hindi kasi umiikot Sir Jay yung yung sabi-sabi. Elementary discussion lang, Boss Dada. Oo, sige po. Sa trabaho kasi ng isang mambabatas, whether lower house or upper house, meron dyan na tinatawag na lobby group. No? Halimbawa, meron kang gustong ipasa na panukalang batas. Maglalabi ka ngayon. Ang lobby can come in the form of impressing upon a legislator ano yung kahalagahan nitong panukalang batas na isinusulong mo. So, bibigyan mo siya ng lahat ng inputs, no? Educational input, information input, beneficial practicality, yung gano'n ng panukalang batas. Or, kung ikaw na may kontra sa batas na yan, halimbawa, nagpasa ng excise tax para sa tabako, abay, kontra ka. Tapos, o yung ikaw ay matatamaan yan, ikaw ay may-ari ng malaking kumpanya ng sigarilyo, maglalabi ka ngayon, hindi lang sa information, kundi kinakailangan masagka yun dahil maapektuhan yung negosyo mo, bilyon na mawawala sa'yo. Kagastos ka ngayon. Kaya nga maraming mga kwento-kwento na yumayaman ng ating mga politiko dahil dyan sa lobby money. So, yan ay whether itanggi yan o hindi ng mga mambabatas, yan ay nagdudumilat na katotohanan sa ating legislatura. Both upper and lower house. Yun, kaya naman pala. Bago ko ipasa kay Boss Dada, no? Last question na po sa akin. Ito po ay in aid of legislation. At kung kayo po ay tatanungin, anong magandang batas ang mapipiga natin dito sa PDEA leak na nag-leak na dokumento? Ngayon kasi meron na silang morphs na tinatawag nila, no? Unfortunately, wala pa yan noong panahon na ng 2012, no? So, ngayon, hindi lang naman kasi PDEA yan. Dapat pangkalahatan. Hindi lang. Kasi anything that is confidential, top secret, ganun din sa pulis yan, sa armed forces. So, ang dapat siguro tingnan nila riyan, but this involved national security eh. Hindi na nga kailangan ng hindi masyado doon sa information eh. Ewan ko para sa akin kasi, like for example, in the case of yung mga sinasabi ni Mr. Morales, coach, no, na pagkuha ng mga information sa confidential informant, pwede naman kasing hindi na kailangan ng legislation dyan, kundi mga internal memorandum circulars, mga implementing rules and regulations na lang ang gawin, no? Kasi kung minsan, ang problema natin, pag naggawa tayo ng batas, instead of memorandum circulars, bago mo mabago yan, pag batas na, sasubmit ka na naman ng batas, ng panukalang batas, to amend it, and it takes sometimes years, no? Na bago mo mabago. Whereas, kung department order lang yan, pwede mong baguhin sa pagkapangailangan ng panahon, no? Yun ang isang ano dyan. Ngayon, siguro ang isang pwedeng tumbukin dyan sa panukalang batas is an amendment sa rules and procedures siguro sa pre-trial, sa appreciation of pieces of evidence presented before a prosecuting fiscal, or during a preliminary investigation, kung ano yung mga dapat baguhin pa riyan. But again, tingnan natin sa mas malawak whether this can be corrected administratively by way of issuances ng mga circulars lang, or amend, no, a particular law. Gaya na sinasabi ko, mas mabigat ang mahirap ang magbaguhin na yan. Kaya nga ang dami natin batas, libo-libong batas, tapos gagawa tayo ng batas na hindi naman kailangan, pwede namang administrative order lang or memorandum circular lang,
or department order lang, Coach. Ayos. Naku, napakahusay talaga ni Sir Jason. Huling mensahe na lang po, Sir Jay, doon po sa mga lumalaban sa katiwalian, doon po sa mga senador natin na nagkakandak po ng ganitong mga inquiry at syempre sa mga tagapanood po natin. Kasi ako meron akong unsolicited advice, no? Kasi hindi naman talaga yung ating mga senador at mga congressman bihasa sa siguro either iba ang kanilang orientation, kahit na abogado sila kung minsan kung hindi naman sila masyadong matatas o maalam sa the art of argumentation and debate, or kaya graduate sila ng ibang kurso ang preparation nila, kinakailangan talaga magsanay. Ngayon, kung medyo may problema sila in terms of expressing themselves or ang tawag nito, eliciting information needed in the crafting of proposed Senate bills or congressional bills, pwede naman sila na mag-hire ng isang abogado. Halimbawa na magaling na inquisitor or in-explain ko ito kahapon, no? Na i-hire nila. Tapos sila sa committee, manunood lang, sasabihin lang nila sa kwan, itong mga gusto naming lumabas sa investigasyon. Yung abogado ngayon, ang magtatanong para sa kanila, para maayos or isang veteranong mambabatas na pwede nilang, or a political science expert, or an expert in the art of argumentation and debate. Para lang sa ganon, maging methodical, maayos yung mga pagtatanong at pagkuha ng mga impormasyon na kailangan para makapaglimbag ng mga pagsusog sa mga umiiral na batas o mga panukala na bagong batas na maaaring isampa sa Senado or sa mababang kapulungan. Meron lang sana akong request kay Boss Dada, dahil natawag ang pansin ng inyong lingkod doon sa nangyari sa Dumaguete City kahapon hanggang kagabi. Kaya meron akong panawagan sana sa mga kaibigan nating gobernador, mga city mayor, at saka mga town mayor. Sana po ay pagandahin nyo ng gusto ang inyong mga park at lagyan nyo ng maraming traktor, maraming grader, maraming dump truck para gumanda lalo ang inyong mga park. Mukhang marami pang Freedom Park ang i-rehabilitate at aayusin. Meron akong tips sa inyong dalawa. Kung nakasalubong nyo si Governor sa Garbaria ng Negros Oriental, tanong nyo nga kung may kakilala siya na politiko dyan sa Negros Oriental na pumasok ng drug rehabilitation center. Naku po, tatandaan natin, susulat ko na. Oo, at kung